Hello guys, welcome to my YouTube channel. At ako po pala si Teddy Forlanda, isang licensed real estate broker. I-share ko lang po sa inyo yung aking daily grind. Ngayon po ay alas 8 ng umaga at Monday morning. Okay po. Kung maalala nyo dun po sa aking huling vlog kahapon, di po ba? Ay meron akong ginawa na mga dokumento. Yung isa ay yung contract to sell at na-email ko na po yun dun sa isa kong buyer. At ito namang isa yung draft ng earnest money agreement. At ito po yun. Yung earnest money agreement. Yan po ang format. So, siniset na lang namin yung schedule kung kailan magmi-meeting yung buyer tsaka yung seller. Kasi yung seller ay gagaling pa sa Europe, uuwi. So, kailangan mag-meet sila eh. Kasi yung buyer namin ay seaman. So, sasakay uli ng barko. Kumbaga, parang 1 month lang yata dito. Tapos, sasakay na uli ng barko. Yung isa naman si seller ay nasa Europe, uuwi para mag-meet, para magsara yung transaction. Ayun. Ngayon po pala kanina, no madaling araw, ay hindi ako nakapag-jogging dahil umaambon. Pero sisikapin ko mamayang hapon. Pagka magandang panahon, jogging pa rin ako. Actually, araw-araw ko naman talaga ginagawa yan pag magandang panahon. Pag sa araw ay umuulan, sa hapon pag hindi naman umuulan o maambon, jogging pa rin ako. So, hanggat maaari, pag magandang panahon talaga, araw-araw akong magja-jogging. Ayun. At nga po pala, bigyan ko na rin kayo ng update kahapon. May mga inquiries ako. Actually, 3. Yung isa sa may Pinecrest condominium. Gusto niya tingnan yung unit, gusto niya magpa-schedule. Kaya lang sa opisina naman, ang sabi sa akin ay after September 24 pa pwede mag-view yung unit dahil busy sila ngayon sa auction. Parating na auction. So maraming mga ginagawa yung mga nasa opisina. Dahil marami sila mga listings na i-auction sa September 24. Kaya after September 24 pa. Tapos yung isa ko namang inquiry kahapon din hindi sa BGC, sa Libis, Bagong Bayan. Libis, Quezon City. Condominium din. Anong condo kasi ito? Astoria. Hindi Astoria. Aspire Residences. Nagkataon yung listing na yun, pati itong Pinecrest. Iisang company lang yung may-ari ng condo na yun eh. Kanya, ganun din. I-set yun after September 24. Yun, kasi September 24, bidding date yun ng company. Kaya, yun, hindi ko ma-set yung meeting. Ngayon, may isa pa dahil 3 sila, no? Sa Redwoods. Yun, sa Redwoods condominium. Redwoods dito sa may Lagro, malapit sa may SM Fairview, tsaka sa Robinsons Mall, Ayala Terraces, yan, walking distance lang. Nag-set kami itong darating na Wednesday po. Magbo-viewing po kami doon ng condo. Alas 11 ng umaga kung hindi ako nagkakamali. Nandun kasi sa aking planner nakasulat yung schedule eh. Itong Wednesday ng 11 AM.
may titingnan kaming condo unit doon. Isa lang, isang condo, 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Ayun. At ang presyo, kung di ako nagkakamali, nasa mga around 4 million something. Mga ganun price ng unit na titingnan namin. Kaya ngayon, ang gagawin ko ngayong Monday grind, talagang grind dahil kailangan natin, di ba? Yun yung trabaho natin gawin. So, ngayong umaga, mag-email ako mag-email ako. Magsisend ako ng email. Yung tinripping ko nung nakaraan na nag-offer at sasali siya, di po ba sa bidding sa September 24. Ngayon, baka sinasabi niyo puro lang kwento. So, ito po yung kanyang offer. Papakita ko na din sa inyong ganito. Ayan, September 14, nag-tripping kami. Ito. Ayan, andyan. Mga detalye ng offer niya. Letter of intent to. Ayan, maliit lang. Ayaw ko nababasa. Ayan, letter of intent. Baliktad lang. Dahil sa camera. Letter of intent. Ayan yung details. Ito ako. Ito yung firma nung buyer. So, yun. I-email ko to dun sa company at i-receive nila yan. Tapos mag-i-email back sila sa akin at saka dun sa buyer ko para maisama dun sa schedule ng bidding. At from time to time, magbibigay naman ng update yung company na yon sa akin at dun sa buyer ko. At ano pa bang gagawin ko ngayong araw? So, excuse me. Maghanap ako ng meron kasi ako wanted to buy 2. So, kung kayo dyan, may nakikinig ditong broker or salesperson, baka may listing po kayo. May client po ako naghahanap sa Princeton Residences. Yan. Sa may Aurora Boulevard po yan, condominium yan. Ang requirement ng aking client ay studio type na preferably merong parking slot para sa anak niya yun dahil anak niya ay mag-aaral sa St. Paul University. So ano lang yan, magkatabi. Pagbaba mo ng Princeton, kung nakakondo ka, lakad ka lang konti, ando na yung St. Paul University, yung dating St. Paul College. Yun, yung anak niya kasi doon mag-aaral. Kaya ikukuha niya ng unit yung anak niya doon sa Princeton Residences. Baka po meron kayo dyan o may kakilala kayo dyan na nagbebenta ng unit, studio type po, kailangan ko. Mag-refer kayo sa akin at bibigay ako ng referral fee. Oo, pwede kayo mag-refer ng buyer sa akin at pwede rin kayo mag-refer ng seller doon sa akin mga binabanggit na mga wanted to buy. At ito pa po pala, mayroon pa po isa pang wanted to buy. Baka may nanonood dito sa aking channel na brokers, share your listing. Okay. Requirement po nung buyer namin, ng aking salesperson, which happens to be my sister, kapatid ko. Sa kanyang buyer yun La Vista po, La Vista. Okay? At maganda-ganda to dahil medyo malaki. Hindi lang medyo malaki. Malaki talaga. Ang requirement po ng aking buyer, aming buyer pala. Sorry. Aming buyer, okay? Ay 1,000 square meters. La Vista or Loyola Grand Villas. 1,000 square meters. Preferably hindi tumbok. At gusto niya yung regular ang cut ng lote, square or rectangular. At hindi rin perimeter. Ayaw niya ng perimeter Kung corner, mas maganda kung meron. Ngayon, ang budget niya, around 100 million. Okay, nakakalula. Up to, siguro mga around 130 to 140 million. So, yun ang price range niya nung buyer po namin, La Vista or Loyola Grand Villas. 100 million
Ang kanyang budget up to 130 or 140 million. At least 1,000 square meters. La Vista or Loyola Grand Villas. So yan guys. Ay magsishare din po pala ako sa inyo. Dahil first time ko po pala itong naranasan sa tagal kong broker. Ano po ngayon lang ako nakaranas ng ganitong buyer eh. May share ko na lang din sa inyo. Pero hindi ko naman sasabihin yung pangalan niya. Sana hindi siya nanonood. Okay. Nag-inquire sa akin sa Messenger about dun sa lote, vacant lot, ano. So, nakalagay naman doon at binriefing ko naman din siya na sabi ko, sir, itong loteng ito, cash only ito. Sabi niya, wala naman problema, cash. Di po ba? At di nag-set na kami ng appointment. Ano po? Tinignan namin yung lote. Gusto niya actually, gusto. Ngayon, ang sabi sa akin, sasabihin niya sa kanyang asawa at mag-uusap sila. After 2 days, siyempre, nag-follow up ako. Ngayon, pagka-follow up ko, sabi, wala siya sinabi pala. Tinext ko, no reply. Minessage ko sa Messenger, no reply. Tinatawagan ko sa cellphone, wala. Nagri-ring lang. Hindi ko alam kung busy ba. Pero hindi kasi lumipas na yung mga ilang araw. Actually, 1 linggo na lumipas. Pinalo up ko ulit at ganun pa din. Kayo po ba, yung mga ahente dyan, yung mga broker din na iba dyan, na-experience po ba yung ganyan? Ano ba tawag dyan? Parang ghosting. Ano ba yung ghost sa Tagalog? Yung ba yung ghosting? Hindi ko alam. Parang ganun yata yung tawag dun eh. Yung bigla na lang hindi ka na, alam mo yun, dedeadmine ka na lang. Parang wala lang. Yung parang wala nangyari. Alam mo yun. Pero nung primero, consistent yung pag-uusap ninyo, maayos naman, di ba? At okay naman siya kasi nakita ko naman yung kanyang profile sa kanyang Facebook. May picture siya na katabi yung isang sports car. Pero syempre, hindi naman natin alam kung yung sports car na yun, kanya. Kasi ang dami namang sports car na pwede ka dyan magpa-picture. Di ba? Gawin mong profile. At alam ko naman na maraming gumagawa niya ng ganyan. Pero anyways, ganun lang. Ewan ko. Hindi ko alam din dahil kinwalify ko naman siya. Sinabi niya wala naman problema. At okay naman, may sasakyan din naman siya. Pero hindi ko alam eh. Pero sana naman pagka ganyan, di po ba? Bilang courtesy dun sa broker, di ba? Mag-response naman kayo. Huwag yung gino-ghosting ninyo. Di po ba? Pwede nyo sabihin sa amin eh. Kami, walang problema sa amin, sabihin nyo. Nagbago isip namin. May tinitingnan pa kaming iba. Baka pwede mo kami hanapan sa ganitong lugar. Ganon. Yung maayos na pag-uusap. Hindi yung wala na, nag-tripping. Pagtapos, pinalo up. Wala na, kahit tawagan mo ilang beses. Wala. Kahit ilobat mo yung cellphone niya, hindi niya sinasagot. Malobat pareho cellphone niya, kakatawag mo, kakatext mo. Pati sa messenger, kaka-message mo, wala. So, yan. Guys, kayo, comment below kung naka-experience kayo ng ganyan na buyer. Kasi ako, ngayon lang eh. Actually, ngayon lang talaga. Ngayon na po talaga. Kasi usually lahat ng mga client ko talagang sumasagot. Nagsasabi kung ayaw namin yung property ted, baka meron ka pang iba dyan. Pinag-iisipan pa namin, pinag-aaralan pa namin. Usually ganun eh. Or kukonsulta ko sa lawyer ko, kukonsulta ko sa, di ba, kapatid ko, or kung sino man ang kinukonsidera nila na kanilang hinihinga ng advice tungkol sa pagbili ng real property. Ganon. Yun. Na-share ko lang po sa inyo. So guys, yan. Hanggang dyan na lang po muna at ako'y mag-grind na. Daily grind. So, ayun. Busy sa, dito lang, home office.
Yan, computer, emails, tapos maghahanap ng listings, magpo-post ng listings. So yan, yan ang routine araw-araw. Excuse me, pagka walang tripping. Until next time, salamat po sa inyong pagsubaybay, at kung bago ka po sa aking channel, baka pwede niyo pong pakiconsider mag-subscribe para lagi po kayo updated sa aking mga ginagawa, sa aking profession, sa aking trabaho. At yun nga po pala, dagdag ko na rin na nangangailangan po ako ng real estate salesperson dahil dito po sa may Bulacan, San Jose del Monte. May bubuksan na isang development dito, ang Rockwell Land. Ang Rockwell Land ay isang high-end yan, parang Ayala Land din po yan. Mahal ang mga presyo ng kanilang mga lupa. So ako po ay na-invite nila na gusto ko daw yung aking team ay mag-seminar sa kanila para may briefing regarding dun sa project nila na ilo-launch dito sa San Jose del Monte, Bulacan. I think ito sa Barangay Paradise. So 100 hectares po ito. So marami itong lote. Kailangan to maraming ahente din na siyempre para matulungan tayo na magbenta. So ayan guys, hanggang dyan na lang po muna, at hanggang sa muli, maraming salamat po.